ay patuloy po na maunawaan po natin ang halaga nito. Praise God. At kapag naunawaan po natin ang halaga nito, hindi ho tayo papayag na hindi tayo makakatanggap. Everybody say amen. Praise God. Huwag nating sayangin yung ibinibigay ng Diyos, amen, na karanasan. Na dapat maranasan po natin mga kapatid na tayo ay makatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah. Praise God. So tayong lahat ay tumayo mga kapatid as we continue to read, amen, the Bible, yung verse na binasa natin mga kapatid, amen, yung aklat po ni Prophet Isaiah mga kapatid ay ito po yung sinasabi mga kapatid, praise God, na ipinapahayag po sa atin yung covenant name ng Panginoon kay Jacob. Praise God. Sinasabi po niya rito, Jacob, you are my servant. Israel, I choose you. Listen to me. I am the Lord and I made you. I am the one who created you. Amen. I believe na isa ang ating creator. Iisa ang ating tagapaglikha. Kung sino po yung lumikha kay Jacob, ay siya rin pong lumikha sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Amen po ba? At ang sabi ng Panginoon, I have helped you since you were in your mother's womb. Alam nyo ba, sa tiyan pa lang ng nanay natin, nag-struggle na tayo. Amen po ba? Di ba may mga nababalitaan po tayo na kontik na malaglag yung sanggol. Pero dahil malakas ang kapit, mga kapatid, amen, dahil pinakapit siya ni Lord. Amen. Kaya, ang sabi po, amen, tinulungan kita. Simula pa man na ikaw ay nasa sinapupunan ng iyong ina. Jacob, my servant, don't be afraid. Itong salitang ito ng Panginoon ay hindi lamang po ito kay Jacob, kundi sa lahat ng mga nananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. At isa sa covenant name na binabanggit po dito, sinabi ni Lord, Jeshurun, I choose you. And then, sa verse 3, ang sabi po diyan, I will pour water for thirsty people, and streams will flow through the desert. I will pour my spirit on your children, and I will bless your family. They will sprout like grass in the spring and grow like trees by streams of water. Amen. Sino po ang nauuhaw dito? Amen. Ako po ba ay nakikipag-usap sa mga taong uhaw? Kasi kung tayo po ay uhaw, mga kapatid, sabi ni Lord, I will pour water for thirsty people. Kanina pa lang, di ba mga kapatid, sa Sunday school natin, sino po binless ni Lord? Amen. Doon pa lang meron ng tubig, mga kapatid. Lalo pa ngayon, mga kapatid, mas lalo tayong bibigyan ng Panginoon ng tubig. Hallelujah! Yung mga bagay na nararamdaman po natin na pagkauhaw, mga kapatid, praise God, sa Panginoon. Nagkakaroon lamang yan, mga kapatid, amen, ng satisfaction. Kapag ang sarili mo ay dako mo sa lugar na ito. Dito mo matatagpuan yung tunay na tubig na kapag ininom mo, hindi ka na mauuhaw, sabi ni Lord. Ibang klaseng tubig yun Tubig na gawa ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Na kapag ito ay ininom po natin, praise God, na kung saan, kung tayo'y tigang, mga kapatid, dadaloy ang tubig, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Lord God, patuloy po na pagpalain ng lahat sa mga salita mo na aming mapapakinggan, ay patuloy po na manariwa, Panginoon, ang mga bagay na layunin mo sa mensaheng ito. Lord, patuloy mo, Panginoon, na ang puso ng bawat isa sa amin, kung nakakaramdam po ito ng kauhawan, Panginoon, inaangkin po namin ang mga salita mo. Ibubuhos mo sa amin ang tubig. Hallelujah. At ito po ay makakamtan po namin sa mga oras na ito. Marami pong salamat. Lord, use your speaker.
Your servant, Panginoon. Hindi po ako dapat makita. At hindi po ang mga pananalita ko, Panginoon, ang mamumutawi. Gamitin mo ang labi ko, Panginoon, para maging iyong dila upang ang mga bagay na mamumutawi sa Kanya, Panginoon, hindi magmumula sa Kanyang sarili, kundi sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, ang lahat ng papuri ay ibinabalik po namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise God. Makakaupo na tayong lahat, mga kapatid. Amen. Sa ilang minuto po na aking pagbabahagi sa inyo sa araw nito ng salita ng Diyos, nawa ay magkaroon po ng reality sa buhay natin na talagang tayo ay makaranas nito, mga kapatid. Honestly speaking, mga kapatid, sino po sa atin dito ang hindi pa nakakaranas na mag-speaking in tongues? Pwede man natin itaas. Si sister. Malapit ka na, sister, nag-stammering lips na ito. Praise God. Sige po, sino pang hindi nakakaranas ng mag-speaking in tongues? Honestly speaking, yung speaking in tongues, mga kapatid, ito po yung pagsasalita ng iba't ibang wika na ibinibigay po ng Espiritu Santo. Hindi po ito ibinibigay ni pastor. Si pastor po nagsasalita ng salita ng Diyos. Subalit ang nagbabaptize ng Holy Spirit, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God. At dito po, mga kapatid, may combination po na kinakailangan nating maunawaan na dapat na matanggap po natin. Kasi itong water na ito, mga kapatid, is not a literal water, but ito ay tumutukoy, mga kapatid, amen, sa mga salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. At kung saan, mga kapatid, kung bakit nilikha ng Diyos sa atin yung tinatawag na pagkauhaw, amen, kung hindi nilagay ng Diyos yan, mga kapatid, amen, hindi ho tayo mabubuhay. Kung meron pong literal thirsty sa tubig, meron din pong spiritual thirsty. At yung spiritual thirsty, mga kapatid, hindi kayang tugunan yan, mga kapatid, ng literal na tubig. Amen. Praise God. Yan, mga kapatid, ay matutugunan lamang ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Lahat ay magsabi ng Amen. So itong pangakong ito, hindi lamang po kay Jacob o kay Israel, kundi ito ay para sa lahat ng mga uhaw. Everybody say amen. Para kanino po? Para sa mga uhaw, mga kapatid. Amen. At ang Diyos ay naghahanap ng mga taong, amen, gusto niyang painumin ng tubig na ito. Why? Sapagkat yung taong uhaw, mga kapatid, talagang maghahanap po yan ng tubig para siya ay magkaroon, amen, ng kahustuhan sa kanyang buhay, mga kapatid. So God is looking for thirsty people. God is looking for those thirsty for Him. Amen. Kaya kung tayo, mga kapatid, nauuhaw tayo sa Diyos, mga kapatid, amen, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng tubig. Amen. Lahat yung magsabi ng Amen. Praise God. So dito po, napakahalaga po itong salitang ito. Yan, ginawa kong red color, mga kapatid, para, praise God, mapansin po natin itong salitang ito. Amen. Kasi napakahalaga po, mga kapatid, na ngayon pa lang magkaroon na po tayo ng kauhawan. Kasi sa darating na panahon, yung sinasabi ng propeta, mga kapatid, na magkakaroon ng tagutom, hindi sa tinapay, at magkakaroon ng kauhawan, hindi sa tubig, kundi sa salita ng Panginoon. Maraming maghahanap nito sa huling araw, mga kapatid, pero hindi na nila masusumpungan. Kaya kung ikaw, mga kapatid, naririto at naghahangad ka, praise God, na sa iyong kauhawan,
ay bigyan ka ng Panginoon ng tubig, huwag mong sayangin yung opportunity na ikaw ay mabigyan ng Diyos ng tubig na ito. Huwag nating sayangin yung opportunity, mga kapatid. Sayang naman, ibinibigay ng Panginoon ito sa ating lahat. Kaya lang meron siyang bagay na gustong makita sa atin. Amen. Ito yung dapat nauuhaw tayo. Lating magsabing nauuhaw. Hallelujah. Hallelujah. So yung taong uhaw, hindi mapakalian. Amen? Yung taong uhaw, mga kapatid, hindi pwedeng mananahimik yan. At tingnan nyo yung mga taong nasasatisfy sa salita ng Diyos, nagre-respond. Amen po ba? Yung taong nararamdaman niya, kumikilos ang Diyos sa buhay niya, mga kapatid. Hallelujah! Hindi po siya mapakali. Hindi po siya nananahimik, mga kapatid. Yan, katulad ng mga nag-e-amen, katulad ng mga pumapalakpak, katulad ng mga nagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Hindi nananahimik. Why? Sapagkat may kauhawan. May kauhawan, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, ibubuhos niya ito sa mga taong nauuhaw, mga kapatid. Kaya kung ang kausap ko nauuhaw para sa iyo, yung tubig na ito, mga kapatid. Para sa iyo, yung pangakong ito ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Na kapag ka ito ay nararanasan po natin, mga kapatid, dito po natin nararanasan ang totoong buhay, mga kapatid. Sapagkat ang totoong buhay ay nasa Panginoon. Everybody say amen. Hallelujah. Kaya kung alam mo ang kahalagahan nito, mga kapatid, hindi mo ipagpapalit ito sa material na bagay. Hindi mo ipagpapalit, praise God, yung mga bagay na ito na ibinibigay ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat siya lamang ang pwedeng makapagbigay sa atin ng tunay na satisfaction ng buhay. Hallelujah. Praise God. Kaya alam po natin ang halaga ng atin pong relasyon sa Diyos, mga kapatid. Na ang relasyong ito ay dapat na maalagaan, mga kapatid. Dapat hindi tumabang ang pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Dapat ito ay patuloy na nagnanasa at patuloy na nananabik, mga kapatid. Amen. Na nauuhaw sa presensya ng ating Panginoon. Everybody say amen. So we need to experience the Word of God. And we need to experience the power of God. Dalawa po ang bagay na dapat nating maranasan. The Word of God and the power of God. Amen. Through the power of the Holy Spirit. Amen. Napakahalaga po niyan. Alam nyo, kahit puno ako ng salita ng Diyos, walang kabuluhan po ang kaalaman kung walang Espiritu ng Panginoon. Everybody say amen? Kaya si Pablo, bagamat matalinong tao, amen, isa sa mga dakilang orator, mga kapatid, amen, marunong sa kautusan. Pero ang sabi niya, when he preached the Word of God, Paul didn't demonstrate his wisdom, mga kapatid. Amen. But Paul demonstrate his preaching about the demonstration of the power of the Holy Ghost. Everybody say amen. Alam niyo, kapag ka nasa iyo yung power ni Lord, mag-share ka lang, mga kapatid. At magandang unang sharean yung mga mahal mo sa buhay. Amen. Sharean mo sila pag naranasan mo yung kakaibang experience mo dito, mga kapatid. Amen. I-share mo lang sa kanila. Ang Diyos ang ihipo sa puso nila, mga kapatid. Tiyak po, walang puso na matigas na hindi kayang palambutin ng Panginoon. Everybody say amen. Praise God. So we need to experience the Word of God and the power of God.
If we have the Word of God and we don't have the power of God, we will dry out. Matutuyaan po tayo, mga kapatid. Amen. That's why we need the Word and we need the power of the Holy Spirit. But having the Word of God and having the power of the Holy Spirit, we will grow up. Lalago tayo, mga kapatid. Amen. May power ng Word of at may power ng Holy Spirit. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. Delikado po kapag tayo ay marunong lang sa salita ng Diyos. Amen. Pero wala tayong kapangyarihan ng kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Baka maging kaya lumaki lang ang ulo natin, then marami tayong alam. Pero kapag tayo, mga kapatid, may power, amen, ng Holy Spirit, mga kapatid, amen, yung ating spiritual maturity, mga kapatid, ay mangyayari sa atin sapagkat nababalanse natin, mga kapatid, yung pagkilos ng Panginoon. Natin magsabi lang, praise the Lord. So, itong mga talatang ito, mga kapatid, if we consider this verse, mga kapatid, na kung paanong yung flowing, praise God, about the streams of water, na ito, praise God, sa mga tigang na lupa ay dadaloy ang tubig ng mga salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Alam nyo, sa huling araw, mga kapatid, darating po yung great revival. Dahil tayo po ay nasa huling panahon na, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy, amen, na kumikilos, na tayo po ay nire-revive ng Panginoon. Amen. So, yung salitang revive, maaring, praise God, nakatulog, mga kapatid, at nawala, pero may kapangyarihan ng Diyos para tayo ay muling i-revive. Everybody say amen. And then yung mga kapatid natin na talagang, sabi nga ni sister, pag magpuri tayo sa Panginoon, dapat hindi tuyot. Kasi nakaramdam ng revival. Si sister, amen, Maria P. Masasabi lamang po natin yon, mga kapatid, kapag napil natin yung power ng Holy Spirit, mga kapatid, sa buhay natin. Amen. Kung dati, wala tayong desire, mga kapatid, umatin ng maaga, pero dahil na-revive tayo, amen, minsan nauunahan nyo pa ako. Bakit? Na-revive eh. Everybody say amen. Praise God. Hallelujah. Ganun po ang ginagawa ng Panginoon, nire-revive tayo. Even the pastor, mga kapatid, nire-revive ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Na kung saan, kung meron pong dapat maging pagkakaabalahan ng lingkod ng Diyos, wala siyang ibang dapat na, amen, pagkakaabalahan, kundi, amen, saliksikin, basahin ang mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Nakakaya kay Lord kung ako ay isang pastor na hindi ko kabisado ang buong aklat ng Biblia. Tanungin ko nga po kayo, kabisado niyo po ang 66 books ng Bible. Sino po sa atin dito ang kabisado ang 66 book? Maganda po. Kabisaduhin natin, mga kapatid. Kasi kapag nagbukas kayo ng Bible, alam nyo kung saan nyo hahanapin. Everybody say amen. Yung tagal mo na kay Lord hanapin mo yung Genesis, binubuksan mo yung aklat ng bagong tipan. Praise God. Dapat buksan mo, mga kapatid, yung Old Testament. Kasi ang Genesis nandun sa book of the Old Testament. So dito po, mga kapatid, hallelujah. Salamat sa Panginoon sapagkat nire-revive po tayo ni Lord. Alam nyo ang salvation is not one-time experience. Sister, paki-slide nga po. Yan. Salvation is not for one-time experience. Hindi po ito, mga kapatid, amen, karanasan na isang beses mo lamang itong mararanasan.
Because there is the totality of salvation. And the totality of salvation composed of 3 parts. Amen. Ang tao po ay binubuo ng 3 parte. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, at meron tayong espiritu. Amen. Itong 3 parting ito ay tumutukoy, mga kapatid, hallelujah, amen. Ano yung 3 parting yon? Una, kaligtasan sa kasalanan. Pangalawa, kaligtasan sa buhay kasalanan. At ang pangatlo, kaligtasan sa kapangyarihan ng kasalanan. Kapatid, tandaan po natin, itong pangatlo, ito yung panahon, mga kapatid, na hanggang ngayon, ang kasalanan ay makapangyarihan pa ring naghahari sa mundong ito. At dapat maintindihan po natin na kapag tinanggap mo si Kristo, ay tapos na ang laban. Hindi pa po, mga kapatid. Tayo ay patuloy na nakikipagbaka, mga kapatid, hallelujah, amen, sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang sin, mga kapatid, ay patuloy na naghahari. Everybody say amen. Patuloy po, mga kapatid, naghahari ang kapangyarihan ng kasalanan. So, saan nagaganap ang kaligtasan sa kasalanan? Amen. Ito po ay nagaganap sa ating espiritu. Ang kaligtasan naman sa kapangyarihan, mga kapatid, hallelujah, ng kasalanan ay nangyayari naman sa ating kaluluwa. At ang pangatlo, ang kaligtasan naman sa kapangyarihan ng kasalanan ay nangyayari sa ating katawan. Praise God. Hallelujah. So kailangan po nating maunawaan ito. Praise God. Ang kaligtasan, saan po o paano po natin matatanggap? Next slide tayo, sister. Sis. Yan, pwede po. Yan. Yan po. Yung kaligtasan sa kasalanan, saan nangyayari po yan? Sa pamamagitan ng pagsuko ng buhay kay Jesucristo bilang ating manunubos sa pamamagitan ng yes, ang bautismo po ay napakahalaga sa kaligtasan. Hallelujah. So, kapag tayo po ay tumanggap sa pamamagitan ng pagsuko, mga kapatid, tandaan nyo ha, hindi ho pagtanggap. Maraming tumanggap pero hindi nagsuko ng buhay. Are you agree with me? Pag sinabing tumanggap ka na ba kay Jesus Christ? Yes. Ang tao, sasabihin niya, tumanggap siya. But the question is, amen, ikaw ba ay nagsuko ng iyong buhay? Kasi maraming tumanggap, pero hindi po nagsuko ng kanilang buhay. Kaya kapag tayo, mga kapatid, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sa kasalanan, ito po ay ginawa natin sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay. Ano ibig sabihin ng pagsuko? Pag sinuko mo yung sarili mo, ang ibig sabihin nun, hindi mo na yan pag-aari. Isinuko mo na yan. Ang bagay na ibinigay mo sa Panginoon, hindi na sa'yo yan. Iyan ay pag-aari na ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po, mga kapatid, tumanggap tayo ng kaligtasan sa kasalanan, siguraduhin po natin ang ating sarili ay totally isinuko na natin sa Panginoon. Kasi kung hindi mo pa isinuko yan, ikaw pa rin ang boss ng buhay mo. Ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo. Praise God. Pero kung sinuko mo yan, mga kapatid, tinanggap mo si Jesus bilang iyong manunubos, tinanggap mo siya at sinuko mo ang iyong buhay, amen, at ikaw ay nabautismohan sa pangalan ng ating Panginoon. Ito po ang kaligtasan sa kasalanan. Amen. Pagsuko at pagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoon.
Akala ng iba, pag nabaptize sila, ligtas na. Kapatid, yun ay parte lang. Process po yun, mga kapatid. Amen. You need to repent your sin. You need to be baptized in the name of Jesus Christ. Pero huwag kang huminto dyan, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang kaligtasan ay kinakailangan mong i-work out. Amen. Gawin mo ang iyong kaligtasan, sabi ni Pablo, mga kapatid, nang may takot at panginginig. Praise God. Akala ng iba, wala na tayong gagawin. Akala ng iba, ligtas na tayo kapag nabaptize tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Akala natin, kapag tinanggap na natin ng Panginoong Hesus, ay okay na, mga kapatid. Kaya tingnan nyo yung iba. Bagamat nabaptize, pero nasan sila ngayon? Amen. Sila po ay bumalik sa dating buhay. Amen. Kapatid, ang tunay na kaligtasan, hindi mo lang tinanggap siya. Dapat sinuko mo talaga ang buhay mo. Amen po ba? Dapat sinuko natin ang ating buhay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya dapat maunawaan mo, kapatid, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsuko kay Hesukristo. Amen. Kaya dapat tayong sumuko sa ating Panginoon. Dahil kapag hindi mo sinuko yan, ikaw pa rin ang masusunod. Ikaw pa rin ang nag-ahari dyan. Amen. Sa buhay na yan. Pero kapag sinuko mo na yan sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, amen, dito po mararanasan po natin na tayo ay hindi lamang makakaranas na mabautismohan sa tubig, sapagkat tayo ay mababautismohan sa Espiritu Santo. Yun din po yung hinahanap ng Panginoon, kaya kung bakit may mga taong hindi nakaka-receive ng Holy Spirit. Kasi pag nagpasya, sarili nilang kagustuhan. Mga kapatid, kaya kung bakit hindi dumarating ang Holy Spirit, kasi hindi sinusuko ang buhay. Kaya hindi mo talaga mararanasan yan kapag hindi ka nagsuko. Dahil ang taong nagsuko ng kanyang buhay, mga kapatid, binigay niya ang lahat ng kanyang buhay sa Panginoon, ipinaubaya niya lahat ang kanyang buhay sa Panginoon, mga kapatid, ipinagkatiwala niya ang lahat yung kanyang buhay sa Panginoon, bababa sa iyo ang Holy Spirit, sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay malapit sa mga taong mapagpakumbaba. Everybody say amen. Ang presensya ng Diyos ay malapit sa mga taong may pagpapakumbabang puso sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Na kahit ikay nananalangin, mga kapatid, praise God, nandun ang iyong pagpapakumbaba. Hindi katulad ng isang tao, sinasabi niya ang lahat ng kanyang kabutihang ginawa. Pero yung tao na nananalangin sa loob ng templo, mga kapatid, na hindi man lamang niya maitingala ang kanyang ulo, sapagkat nahihiya siya sa Panginoon dahil siya'y isang makasalanan. Pero siya yung pinakinggan ng Diyos. Siya yung pinagpala ng Panginoon, sapagkat ang Diyos nalulugod sa mga taong may pusong mapagpakumbaba. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! So dito, mga kapatid, kung tayo po, nabigyan po natin ng halaga at naunawaan po natin yung salitang pagsuko, mga kapatid, naisuko mo na ba talaga ang buong buhay mo kay Lord? Kasi kapag ka naisuko mo na ang buong buhay mo kay Lord, willing kang mamatay kay Kristo. Pero pag hindi ka willing mamatay kay Kristo, mga kapatid, hindi mo pa talaga sinuso ang buhay na yan. Hello? Pero kung ang buhay mo, totally sinuko mo, mga kapatid, amen, ano man ang mangyari, praise God, sa mabuhay, sa mamatay kay Kristo, may pakinabang. Everybody say amen. May pakinabang, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Maunawaan mo lang yan kapag ka, amen, hindi ka lang tumanggap, kundi ikaw ay nagsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Pagsuko, anong ibig sabihin ng salitang ito? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid,
hindi mo na pag-aari ang buhay na yan. Ang buhay ko ba akin pa to? Hindi na. Ito ay pag-aari na ng Panginoon. Bakit? Sinuko ko na eh. Hindi na akin to eh. Kaya kung hindi mo naiintindihan yung salitang pagsuko, mga kapatid, ito yung hadlang para hindi mo maranasan ang Espiritu ng Diyos. Kasi bumababa lang siya, amen, sa mga taong nagsusuko ng kanilang buhay. Paglapit mo lang kay Jesus, mga kapatid, ba't hindi mo maibigay ng todo ang sarili mo sa Panginoon? Nahiya ka ba? Na kapag ka sinuko mo sarili mo, pati uhog mo, laglag, mga kapatid. Yung nakaranas doon. Uhog, laway, mga kapatid. Amen? Tulo lahat, mga kapatid. Hindi lang luha. Ako naranasan ko yung bagay na yan. Amen? Talagang ang buhay ko, sinuko ko sa ating Panginoon. Mga kapatid, tulo, uhog, mga kapatid, laway, luha, mga kapatid, naghalo-halo na. Pero napakasarap, mga kapatid, damhin ang presensya ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Ang iba sa atin siguro nahihiya. Nahihiya. Huwag nating ikahiya ang paglapit sa Panginoon. Dapat, mga kapatid, kung may desire ka na makainom ng tubig, mga kapatid, at makaranas ng kapangyarihan ng Diyos, isuko mo ang lahat sa buhay mo. Pag sinabing pagsuko, si Kristo na dapat ang nasusunod sa buhay mo. Pag sinabi ni Jesus, to gawin mo, huwag kang gumawa ng sarili mong pasya. Minsan, marunong pa tayo kay Lord. Tayo ang nasusunod, mga kapatid. Kapag ang Diyos nangusap sa iyo, sundin mo ang salita niya. Dinggin mo ang tinig niya. Amen. Kung ikaw, kapatid, malapit sa presence ng Diyos, i-guide ka niya. Everybody say amen. I-guide ka niya. Kaya yung mga tao, mga kapatid, na sumusunod sa Panginoon, nakakaiwas sa kapahamakan. Bakit? Eto, si Brother Marwin may magandang testimony. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nakarating ngayon. Pero meron po siyang magandang testimony. Last 2 weeks, mga kapatid, last 2 Friday, mga kapatid, nagkaroon po kami ng cell group sa kanilang bahay. At after ng cell group, mga kapatid, amen, sabi niya, Pastor, ito yung kotse ko. Pinakita niya yung kotse niya. Nasa tapat lang ng kanilang bahay. So, itong kotse ito, sabi ko, bro, ipag-pray natin para i-bless ni Lord. So, pinag-pray, mga kapatid. Alam niyo ba kinabukasan? Kinabukasan po, yung pong bakal, mga kapatid, na takip doon sa kotse na mayroon pong, anong tawag dito, plastic na takip. Nung siya po, sakto po, mga kapatid, wala yung sasakyan doon. Alam niyo kung bakit? Bumagsak po, nag-collapse, mga kapatid. Amen. A day before, mga kapatid, after na ipinag-pray at biniles, mga kapatid, sa pamagitan ng lingkod ng Diyos, kinabukasan, bumagsak po yung bakal, amen, na pinakatakip, mga kapatid, ng kanilang sasakyan. Yun ang biyaya ng Diyos kapag ikaw ay nagpasubmit, amen, sa kalooban ng Diyos. Pag hindi mo nare-recognize ang Panginoon sa mga bagay na mayroon ka sa buhay mo, wala ang proteksyon ng Panginoon. Pag hindi mo nare-recognize na yan ay galing kay Lord at hindi sa akin ang galing, darating sa iyo ang protection ng Panginoon. Pero kung hindi mo siya kinikilala, na ang sinasabi mo, sa akin galing yan, lakas ko ang dahilan kung bakit nakamit ko yan. Hello? Sinong may sabi sa iyo na meron kang sariling lakas? Wala kang lakas sa iyong sarili, sapagkat ang lakas mo nanggagaling sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng lakas.
Na kung wala yung lakas na yan, mga kapatid, mula sa Panginoon, amen, hindi ka makakakilos. Hindi ka makakatayo. Mga kapatid, hindi ka makakagawa ng anumang bagay na gusto mong gawin kung wala yung lakas na nanggagaling sa Diyos. Kaya nararapat lang i-recognize mo siya. Huwag kang liliban sa pagpupuri sa Diyos, mga kapatid. Ito yung lakas mo. Every time na lumalakas ka, ito yon. Kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, lumalakas ang espiritu mo. Everybody say amen. Hallelujah. Tumatatag ang iyong pagmamahal sa Diyos, ang iyong kaluluwa. Ang soul po, diyan nakatira ang affection, yung pagmamahal. That's why, ang sabi ng Panginoon, amen, iibigin natin ng Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Amen. Praise God. Kaya, dito po, mga kapatid, dapat nating maunawaan na kung meron pong gusto tayong maabot at gusto nating makamit, kapatid, dapat masigit na mithiin po natin na ang layunin ng Diyos ang dapat nating makamit. Kasi sa Bible, mga kapatid, ang pinakanais ng Diyos na makamit mo ay yung kalooban niya. Never sa Bible na ang mga bagay na gusto mong makamit yun ang ibinibigay ng Diyos sa iyo. Ang gusto talaga na ibigay sa iyo ng Panginoon, yung kalooban niya. Everybody say amen. Amen. The truth of the matter, mga kapatid, amen, ang nais ng Diyos, yung gusto niya, ang iyong maabot. Hindi yung gusto lang natin. Dapat yung gusto ng Panginoon. Everybody say amen. Hallelujah. Praise God. Kung ipupulfill po natin yung dream ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, praise God. Unang-una sa lahat, isuko mo ang iyong sarili. Kasi hindi mo mapupulfill yung dream ng Diyos na gusto niyang gawin sa iyo kung hindi mo isusuko yung sarili mo sa Panginoon. Hindi mangyayari po yung kalooban niya pag wala tayong pagsuko, amen, sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya dapat, kung may mga pangarap tayo sa buhay, suko natin kay Lord. Lord, kalooban mo ba ito? Amen po ba? May gusto tayong bilhin, Panginoon, kalooban mo ba ito? Magnenegosyo ka, Panginoon, kalooban mo ba ito? Lahat ng bagay, mga kapatid, ay dapat isinusuko sa Panginoon. Kung yan ba ay kalooban ng Diyos. Lord, mag-aasawa na ako. Lord, siya ba ang kalooban mo sa akin? Hallelujah. Amen. So, dapat nating isuko lahat ng gusto nating maabot sa buhay. Baka meron dito gusto mag-artista. O kaya, may mga kabataan tayo. Someday gusto maging teacher. Someday gusto maging engineer. Yan, si Louie, tinanong ko siya, what is your dream? To be an engineer, sabi niya. Praise God. Amen. Kung meron tayong mga pangarap na gusto nating maabot, amen, yan ay dapat na sinasangguni natin sa Panginoon. Woo! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Kasi may mga mananampalataya nagsimula po na maging singer sa loob ng church. But eventually, naging singer sa sanglibutan. Kilala nyo ba si Katy Perry? Kilala nyo ba, mga kapatid? Praise God. Amen. Sino ba ito? Si Whitney Houston. Pakiano nga, Steph, yung mga picture. Nilagay ko yung mga picture dyan eh. Sige po, lagay nyo muna natin yung Yan. O, kilala nyo ba itong mga
mga taong ito. Mga sikat na mga awit yan sa Amerika. Saan? Sa right side? Katy Perry. Yung kabila naman si Whitney Houston. Buhok. Okay? Saan nagsimula? Itong mga taong ito, ang kanilang history, sinerch ko mga kapatid, itong mga ito, mga anak to ng pastor. Dati po, itong mga ito ay umaawit sa loob ng church. Pero ito, nabasa ko ang history nito mga kapatid. Amen. Yung pangalan niya, ayaw nga niya Catherine. Pinalitan niya mga kapatid. At ang sabi niya mga kapatid, ang tatay niya, ang mother niya, ay mga believer ni Jesus Christ, pastor. At, amen, sabi, nag-speaking in tongues pa, mga kapatid. Yung mother naman niya, nag-i-interpret ng tongues, mga kapatid. Ganun po, yung buhay nila, mga kapatid. Amen. Nagsimula po sila na umawit, mga kapatid, sa church, pero nagtapos, mga kapatid, amen, na umawit sa sanglibutan. Next slide, sister. Pangalawa, mga kapatid, ito po, ang tawag sa kanila ay Jonas Brothers. Yung tatay nila, pastor. Pero nagtapos ang karir nila. Dati, sila ay nagre-recording, mga kapatid, ng mga spiritual music. Pero eventually, mga kapatid, naging mga awit sa sanglibutan. Ito, kilala niyo? Siya ay si Alicia Keys. Na isa sa anak ng pastor. Mga awit sa loob ng simbahan. Tumanggap kay Kristo, pero hindi nagsuko ng buhay. Ito ang mangyayari mga kapatid, kapag ang buhay natin hindi totally surrender sa ating Panginoon. Bakit? Ikaw pa rin ang masusunod. Tandaan nyo yan mga kapatid, kapag ang buhay nyo hindi nyo sinuko sa Panginoon, kayo pa rin ang masusunod. Kaya may mga Kristiyano, mga kapatid, okay lang na pala absent sila. At okay lang mga kapatid, praise God, na amen, bumalik sa mundo. Bakit? Kasi hindi nagsuko ng buhay sa Panginoon. Kaya kung ikaw, ako, hindi ko sasayangin ng pagkakataon na binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos para isuko ko ang aking buhay sa Kanya. Hindi ko sasayangin ang buhay na ito, mga kapatid, sa walang kwentang buhay sa mundo. Tandaan nyo, walang kwenta ang buhay sa mundo. Ang buhay na may kwenta ay nasa piling ng Panginoon. Sister Carol po. Sister Carol. Sharon. Carol. Yes. Ito po ang buhay na may kwenta. Kaya ang mga taong naglilingkod sa Panginoon, pag nagkwento yan, may kwenta. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. So pangalawa po, mga kapatid, bago tayo dumako sa pangatlo. Sister, pangalawa po. Ang pangalawa po ay kaligtasan sa buhay kasalanan. Na kung saan, ang kaligtasan sa buhay kasalanan ay sa pamamagitan ng pagpapasakop at pakikiisa sa katawan ni Kristo. Kung tayo po, mga kapatid, amen, yung totality of our salvation, mga kapatid, amen, ang una sa pamamagitan ng pagsuko at pagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Pangalawa, yung kaligtasan sa buhay kasalanan, ito naman ay nagaganap sa ating kaluluwa, mga kapatid. Amen. Na kung saan dapat tayo ay may pagpapasakop at pakikisa sa katawan ni Kristo. Amen. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Na kung saan, amen, dito ang kaligtasan sa buhay kasalanan ay nangyayari po sa ating pagpapasakop. Lagi magsabing pagpapasakop. Hallelujah. Ibig sabihin, kapag nagsuko ka, amen, ang buhay mo ngayon ay ipinapasakop mo na kay Kristo.
Siya na ang bahala. Everybody say amen. Siya na po ang gagawa sa buhay mo. Siya na po ang kikilos sa buhay mo. Kaya yung pagnanasa po natin, siya ay gumagawa. Amen? Bakit nagkakaroon na tayo ng spiritual na kauhawan? Kasi pagkilos na ng Panginoon yan sa buhay mo. Amen. Na kung bakit meron kang, amen, kauhawan sa Panginoon. Dahil yan ay pagkilos na ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So kinakailangan po na kung paanong sa una, kumilala tayo at nagsuko tayo ng ating buhay at pangalawa ay nagpapasakop tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So yan po yung kahalagahan, mga kapatid. Kaya kapag hindi pa tayo nagsusuko ng buhay kay Jesus, hindi po tayo mababaptize ng Holy Spirit. Uulitin ko po, kapag hindi po tayo nagsuko ng ating buhay, hindi po tayo makakaranas ng bautismo sa Espiritu Santo. Tumanggap ka lang pero hindi ka naman nagsuko. So, ang pagtanggap at ang pagsuko ay magkaiba po yan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, ang pagsuko, anong ibig sabihin nun? Hindi na tayo ang nagde-decide, mga kapatid. Everybody say amen. Sabihin, dito po ay meron na tayong, amen, pagsuko sa ating Panginoon. Hallelujah. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Praise God. Hallelujah. So yan, mga kapatid, ang mensahe sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Hindi pa ho tayo natatapos dito sapagkat ang susunod po natin ay what is the initial evidence of receiving of the Holy Spirit. Paano mo mapapatunayan na ikaw ay tumanggap ng Holy Spirit, mga kapatid? Ang Biblia po ay nagsasabi na ang lahat ng tumanggap ng Espiritu Santo ay nagsalita ng iba't ibang mga wika. Hallelujah. Dati magsabi ng praise the Lord. Praise God. Kaya dito kapag tayo nagpapasakop, pag sinabi ng church, ano man yung rules, mga kapatid, amen, ng church na galing sa salita ng Diyos, dapat nagpapasakop tayo. Everybody say amen. Amen po ba? Pag sinabi ng, di ba, sa bahay nyo may mga rules. Pag walang rules sa bahay, mga kapatid, magulo yan. Kapag sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo, 10 years old ka pa lang, sinasabi ng nanay mo, mag-isawa ka na. Aba, mga kapatid, parang hindi yata tama. No? Okay, kung ikaw nag-aaral, mga kapatid, ang layunin ng magulang mo kung bakit ka dinadala sa eskwelahan ay para sa iyong future. Lahat yung magsabing amen. So, kung tayo, pinag-aaral ng magulang natin, congratulations sa lahat ng mga nagsipagtapos. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga estudyante natin, mga kapatid. Amen. Lalo na kung sila po ay tumanggap ng may karangalan. Pinapalakpakan yan, mga kapatid. Praise God. Amen. So kung tayo po ay pinag-aaral ng ating magulang, binibigyan tayo ng pera para ipambaon. Dapat yung pambaon mo, hindi mo ginagamit sa pang-date. Tabi-tabi po. Ang tamahan, pagpasalamat kay Lord kasi pinaalalahanan siya ng Panginoon. Amen? Ang pera na ibinibigay sa iyo ng magulang mo ay para pambaon mo sa school. Amen? At dapat, mga kapatid, kung sa church, wag nating sundin ang sarili nating damdamin. Okay? Ang pag-ibig
ay inilalagay sa tamang panahon. Hindi mo pa season. Season mo ngayon mag-aral. Everybody say amen. So sa church, mga kapatid, dinidiscourage natin na bata pa ay nag-e-engage na sa relationship. Okay lang na may crush ka. Sabi nga, crush is paghanga. Amen. Pero pag lumagay ka sa relationship, dapat you must see to it na matured ka na. Everybody say amen. So, may tamang panahon yan. Kaya kapag tayo ay praise God, nagpapasakop at nakikiisa. Amen? Nakikiisa. Alam nyo, magkaiba yung term ng dalawang yan, pagpapasakop at pakikiisa. Pag tayo ay nakikiisa sa iglesia ng ating Panginoon, alam nyo, kahit anong alok sa'yo ng kaibigan mo, may irereto sa'yo, magandang chicks, o kaya yayayain ka uminom, praise God. Hindi mo sasabihin na, bro, sis, hindi kasi pwede. Pag ang sagot mo ganon, may pagkakataon na pagbigyan mo siya. Pero dapat ang sagot mo, kung ikay nakikiisa sa church, ang sagot mo dapat, ayoko. O sabihin mo nga, ayoko. Di ba, Brother Will? May nagyayaya sa'yo. Ang sasabihin mo, hindi pwede eh. Dapat sagutin mo siya, verbalan, ayoko. O sabihin mo, ayoko. Brother Jonathan, ayoko. Halika, pare. Inom tayo, pala. Ang taong, amen, nagpapasakop at nakikiisa kay Kristo, ang sagot, ayoko. O, sabi mo sa katabi mo, ayoko. Praise God. Ayoko. Yayayain ka ng mga classmate mo. May gagawin kayong kalokohan. Ang sasabihin mo, ayoko. Bakit? Nagpapasubmit ako kay Kristo. At nakikiisa ako, amen, kay Kristo. Lahat yung magsabing, praise the Lord. Ito po yung huli, yung pangatlo, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Amen. Yung pangatlo ay kaligtasan sa kapangyarihan, amen, kasalanan. Ang kasalanan po ay patuloy po na nag-ahari sa mundong ito. That's why, mga kapatid, ibinibigay sa atin ang Espiritu Santo para mapagtagumpayan mo ang kapangyarihan ng kasalanan. Kasi kung wala kang power ng, amen, ng Lord, mga kapatid, amen, ang mananaig po ay kapangyarihan ng kasalanan. Kaya may mga Kristiyano, mga kapatid, na nadadaig ng kapangyarihan ng kasalanan dahil wala sa kanila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam nyo, dito ko po na-overcome yung pong tanikala ng kasalanan sa buhay ko. Nang ako po'y nabaptize, amen, March 30 o 31, tama? March 31, 1990. And I was baptized, amen, by the Holy Ghost, April 6, 1990. Dapat hindi yun nakakalimutan yan. Kung first time mong tumanggap ng Espiritu Santo, hindi mo makakalimutan yan. Amen. Katulad ng karanasan ko, April 6 nang ako ay nabaptize ng Holy Spirit. When Pastor Tayaw, hallelujah, amen, yung kanyang kamay, mga kapatid, ay ipinatong sa akin, mga kapatid. Nilay hands niya ako. Praise God. Bago ko pumunta ng Tarlac para doon po ay magmisyon, mga kapatid, I was received the Holy Spirit. Amen. Praise God. Kaya, kapatid, kung ito po ay huling revival, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, huwag nating hayaan na hindi po madiligan ng tubig. Amen. Kung ngayon, meron ng salita ng Diyos na nadilig sa iyo, ang kailangan mo ay Espiritu Santo ni Lord para magawa mo yung mga salita ng Diyos. Kasi kahit anong pakikinig mo, kapag wala yung Espiritu ng Panginoon, hindi mo maia-apply kaya hindi ka nagkakaroon ng bunga ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid.
Hallelujah. Praise God. O sino po, mga kapatid, yung nagtaas kanina ng kamay? Amen. Na willing siyang tumanggap ng Espiritu Santo ni Lord. Amen. So anong gagawin mo, kapatid? Ang gagawin mo, unang-una, kung hindi mo pa naisusuko ang sarili mo sa Panginoon, isuko mo na. Ngayon ang panahon para magsuko ng buhay natin. Hindi natin alam kung ano ang kalalabasan ng araw. May mga kaibigan tayo, mga kapatid, magugulat na lang tayo, naka-Facebook na, patay na. Kailan lang, kausap mo, pero suddenly, mga kapatid, wala na siya. Amen. Mapalad po kayo, sapagkat ibinigay sa inyo, ipinarating sa inyo ng Diyos ang mensaheng ito para matanggap mo at maranasan mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Praise God. Ano man ang mangyari, mga kapatid, nakatitiyak ka. Pagmulat ng mga mata mo, makikita mo ang mukha ng Diyos. Hallelujah. Praise God. So anong gagawin natin? How can we receive the power of the Holy Ghost? Amen. Una, pagsuko. Paano ba ang isang taong nagsusuko? Di ba itinataas natin ang ating kamay, mga kapatid? At sa pagtaas natin ng ating kamay, sinusuko natin ang ating sarili. Sinusuko natin ang ating sarili na mula ngayon, Panginoon, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Panginoon, simula ngayon, ikaw na po ang masusunod sa buhay ko. Panginoon, simula ngayon, magpapasakop na po ako sa iyo. At ako po ay makikiisa bilang bahagi ng iyong katawan na siya mong iglesia. Hallelujah. Praise God. Kapag nakita ng Diyos ang iyong pagnanais at nakita ng Panginoon na ikaw ay tunay na nagsusuko ng iyong sarili sa harapan ng Diyos, sabi ng Biblia, dadaloy ang tubig na siyang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Sige po, mga kapatid, simulan po nating pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanang nagawa. At simula sa mga oras na ito, sa iyong paglapit sa Kanya, naroon ang iyong pagsuko at taglayin mo ang pangako ng Panginoon. Hallelujah! 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 Sige, ang isang taong uhaw, hindi po mananahimik yan. Kaya kung ikaw ay dudulog sa Panginoon, laksan mo at buksan mo ang iyong mga labi sa iyong paglapit sa Kanya. Buong puso, sinusuko mo ang iyong sarili at ipinapaubaya mo na sa Panginoon ang iyong buong buhay sa Kanya. Hindi ka mananahimik, kapatid, kung desire mo na makatanggap nito. Kung taglay mo ang kauhawang ito. Hallelujah! Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng tubig ng buhay. Hallelujah! I feel the presence of the Lord. Kanina pa, mga kapatid, ramdam na ramdam ko ang pagkilos ng Panginoon. The anointing of the Lord is in this place. Kaya maaring hindi ka tatanggap, kapatid. Maaring hindi ka tatanggap. Kung may pagnanais ka na ito yung matanggap, lalo na kilala mong sarili mo, kapatid. Huwag kang naglalakas-lakasan. Nakikita ng Diyos kung nanghihina ka. Nakikita ng Diyos kung nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Huwag kang maglakas-lakasan.
Lumapit ka sa Panginoon at tanggapin mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hallelujah! You will receive the power of the Holy Spirit, mga kapatid. If you are thirsty, and if you are looking for water, woo! Hallelujah! Sige, buka mo ang bibig mo sa Panginoon. Hallelujah! Hindi papasok ang Holy Spirit kapag ang bibig mo'y nakasarado, hindi nagpupuri, hindi nagpapakumbaba. Yes! Woo! Hallelujah! Sige. Kumikilos na. May mga nag-i-speaking in tongues na, kapatid. Yes. Woo! Hallelujah! Oh, hallelujah! Time of refreshing from the Holy Spirit, refreshing from the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, Jesus, oh God, Jesus. Sige, kapatid, I feel the Spirit is moving right now, and He is looking for a thirsty person. He is looking for a thirsty people. Yes, hallelujah. Kinauuhawan kita, Panginoon. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap ng kaluluwa ay ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahahadlang sa pagtulog ko'y may kagalakan. Hallelujah! Wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Oh, Jesus, kaluwalhatian mo, Jesus, ay maranasan tuwila pupurihin. Yes, Lord, kita habang nabubuhay, dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauuhawan kita. Oh, hallelujah, aking Panginoon. Hanap ng kaluluwa ay ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahahadlang sa pagtulog ko'y
may kagalakan. Oh, Jesus, wala akong ibang nais. Hallelujah. Kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo naranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you for the power, Lord. Hallelujah. I receive this power, Lord. That's why when I have the power, when I've got the power, Lord, magiging victorious na po ang buhay na ito. Hindi na po magiging alanganin ang aming mga paglilingkod, kundi mayroon na kaming direksyon, sapagkat ang Espiritu Santo mo ang siyang gagabay sa amin upang kami ay makatahak sa landas na ninanais mo na aming tahakin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the power of the Holy Ghost. Thank you, Lord God. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Speak to us, Lord. Speak to us, O God. Let the spirit of interpretation of tongues be manifest in our midst, O God. Let your voice speak to us, O God, so that we will know your message in our midst. Hallelujah. 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 Kapatid, kung meron may mga plano sa atin, may mga bagay na pinagpapasyahan sa oras na ito, marahil ang mensahe sa iyo ng Panginoon ay isang guni mo sa Kanya. Lahat ng ating mga lakad ay sinasabi ng kawikaan, i-commit nating lahat sa Panginoon. Success will come into our lives if we recognize the Lord. Hallelujah. Lahat ng plano na meron tayo ay sasanggunit natin sa Panginoon. And God will bless us.
Oh God, we thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo muli. Sa pagkilos mo muli sa aming kalagitnaan. At sino man, Panginoon, na nakatanggap ngayon ng kapangyarihan mula sa iyong banal na Espiritu Santo, ay tunay na walang ibang mapalad kundi yung taong tumanggap ng ganitong kaloob. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Sige po, mag-count tayo ngayon. Sino po ngayon ang nakaranas, mga kapatid? Amen. Sister, nakita ko po, si sister, talagang ang bibig niya, mga kapatid, praise God. Ano pakiramdam po ninyo? Hallelujah! First time po ni sister, last week, nag-stammering lips siya. Pero ngayon, mga kapatid, talagang naka-receive na siya ng Holy Spirit sapagkat nag-thanks po siya, mga kapatid. Sino po, maliban kay Sister Juliet, meron pa po? Kung hindi nyo pa natatanggap, huwag kayong titigil. Amen? Huwag po kayong titigil kasi ang kapanganakan sa Espiritu ay kusang dumarating. Malay nyo, pag-uwi nyo. Ako naranasan ko sa bahay lang, mga kapatid. Nung ako ay nanalangin sa Panginoon, natanggap ako ng Holy Spirit. Balitaan nyo ako, mga kapatid. At pagpatotoo kayo, amen, na kahit sa bahay nyo, kung kayo'y nananalangin at ang inyong pananalita ay nagkabulbul na, hindi nyo maintindihan, huwag kayong matakot doon. Amen. Iyon ay pagkilos ng Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Ngayong naranasan nyo na, sister. Amen. Na nais-naisin nyo na ito'y maranasan paulit-ulit sapagkat kakaiba po, amen, ang naranasan o karanasan ng taong ipinanganak sa Espiritu Santo. Na ipanganak po si sister sa tubig, na baptize po siya. Amen, sa tubig. Pero ngayon, June 2, sister, na-baptize kayo ng Holy Spirit. Ito yung kapanganakan nyo sa Espiritu Santo, June 2. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So next week, mga kapatid, amen, ang revival, mga kapatid, tuloy-tuloy na ibinibigay ng Panginoon. Praise God. At kailangan po natin to. Amen ba, mga kapatid? Kailangan po natin to. Praise God. Para maging buhay ang ating pong mga paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah.